Hello po guys. Continuation po, part 5 po ng season 18, What is Written Truly Happen. To God be the glory po. Thank you so much po talaga sa lahat ng makakakita ng content ko na to at magta-try magtapos. Sana po kahit papano ang ini-aim ko po, ang ginugol ko po makapaghatid pa po ako ng magbubus ng faith nating lahat sa ating Panginoon, sa ating Creator. To God be the glory po talaga. Guys, ito po dagdag lang po to, dagdag life lesson, motivation lang po sa bawat isa sa atin. Kung ano man po yung struggle ng bawat isa sa atin, labo-labo po, halo-halo po, iba-iba po ang struggle ng bawat isa. Sa bawat dilat po ng ating mga mata, talagang habang buhay pa po ang bawat isa sa atin, wala pong katapusan ng ating struggle. Ang maganda lang po nito, nabubuhay pa tayo. Kahit po anong pinagdadaanan natin guys, wag po nating kakalimutan nakatingin lang sa atin ng ating Panginoon. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Hindi niya po tayo kinakalimutan kung hanggang saan yung limit ng ating kakayahan. Kasi siya po yung lumikha sa atin Alam po niya kung hanggang saan ang limit ng pagkatao natin, ng lakas natin, kung hanggang saan yung tatag ng kakayanin natin sa pagsubok na dadating na alam kong may kinalaman ng ating Creator. Kasi yun po ay facts. Yun po ay nakasulat. Kasi sabi nga po, yung pong mga sumuko, yung pong mga nagpatiwakal, nagpakamatay, nasira ng ulo. Sabi po ng isang matuwid na mangangaral, ang mga pangyayari daw po na ganun itinapon nila yung faith nila. Kinalimutan nilang kaya silang iahon ng ating Panginoon. Na kaya tayo sinusubok ng Panginoon. Kasi inihahanda po tayo ng Panginoon sa paparating na mas mabibigat na pagsubok na mas mabibigat na trials Kasi sabi nga po, ang mundong ito po ay talagang inihahanda ng Panginoon sa isang dakilang paglalaban, sa Armageddon. Yun nga pong paglalaban ng Magog, Og and Magog. Ibig sabihin po, pagdating po kasi nung isang araw na talagang final na yung Great Tribulation, may judgment po So, kaya ka nakarating dun sa laban na yon kasi pinatatag ka ng Panginoon. Iningatan mo yung kapit mo sa Kanya. Iningatan natin yung tiwala natin sa Kanya, yung pananampalataya natin, yung banal na takot natin sa Kanya. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya guys, na kaya niya tayong iligtas, na kaya nating makamit yung ipinangako niya. Kasi sabi nga po niya, iniwanan po ng Panginoon na aalis ako kasi ipaghahanda ko kayo ng inyong titirahan. Kasi gusto ko makasama ko kayo kung saan ako naroroon. Yan po ipanghawakan natin. Lagi po nating pagnilayan yung salitang yan na binitawan ng Panginoon, salitang may pangako. Kasi sabi nga po, yung mga nang-aagrabyado po sa atin, pabayaan po natin ang Diyos ang gumanti sa mga yan. Lahat naman po tayo biktima ng pang-aapi biktima ng pang-aagrabyado Marami pong mga krimen ngayon na yung lalaki kinidnap, yung babae kinidnap, ni-rape, pinutol-putol, yung isang tao nagigante, may kamag-anak na politician, ipinapatay, iba-iba po yung mga kababayan po natin, pinapatay, pinupugutan ng ulo, yung mga mamamayan sa isang bansa, mayaman at malakas na bansa, isa-isang pinapatay kasi nagpapakita ng pagiging Kristiyano. Iba-iba po ang pinagdadaanan natin talaga guys. Yan po depende po yan kung paano natin talaga i-cope ang lahat ng struggle natin. Ako na nga lang po mismong ex ko po talagang sobra po ang pang-agrabyadong ginawa sa akin, pati sa anak ko hindi po ako gumante, hinayaan ko na lang po. Minsan po kung sino pa yung masasama, yun nang umaasenso. Kasi sabi nga po, life sometimes is unfair. Hindi lang po lagi pong unfair ang buhay. Kaya lang po sabi nga po akin ang paghihigante. Ako ang gaganti. Yan po ang binitawan ng Creator natin. Kasi kapag gumanti na tayo, ano pa pong ganti ang hinihintay natin gagawin ng Panginoon. Ako po, ang dami pong pang-aapit, pang-agrabyado sa rights ko na wala akong ginawa, hindi ako nakaganti. Oo, nagmura ako, minura ko yung taong gumanon sa akin, pero hanggang dun lang. Pero hindi ko siya nagantihan kahit sa batas ng tao. Kasi inisip ko na lang po, isang araw lahat ng ginawa mo sa akin, sisingilin din sa'yo. May interest. Sabi nga po, di ba, karma is a bitch. Kasi ang Panginoon po, kapag ka po yan ninakita niyan talagang itong taong to'y inapi, tapos nagtiyaga, nagsumikap, hindi gumanti, ipinagpasa Diyos. Ang Diyos po ang may nakalaan po dyan sa taong yan. May reward po
ang Panginoon sa taong ganun. Eh yun naman pong walang ginawa kundi nagyabang kung anong meron siya. Eh paano mo ba nakuha yung kayamanan mo? Ayun po ang pinakamalaking question mark eh. May mga tao pong nagsikap kaya yumaman. May mga taong nakamana ng inheritance kaya umasenso. May mga taong talented. May mga taong kaya yumaman nakuha sa kasakiman. Na may karapatan dapat yung kanyang pamilya, eh tinalikuran niya. Tapos kung sino yung pamilya niya ngayon na hindi naman niya tunay na pamilya, nagtatamasa, eh maghintay po kayo kasi napakabilis po ng panahon. Talagang ang Diyos po maniningil. Meron po talagang isang araw na huhukuman ng Panginoon lahat ng kanyang nilikha. Yung mga mabubuti po ang tinanim, yung nagbalik loob po sa Panginoon, yan po ay magkakamit talaga ng reward. Tapos yung gumawa po talaga ng walang ginawa kundi kawalang yaan, pang-aapi, pagpatay, pang-aagrabyado, pagpapahamak sa isang bansa, sa isang sa ginagalawa nating mundong ito, eh, may katapat po yung hustisya ng Panginoon. Yan po ang ating panghahawakan. So guys, dito po tayo sa content ko. Kaya ako lang po yan ni-relate. Kasi magbubus po yan eh. Kasi kaya po tayo dumadanas ng kung ano-ano itong mundong ito. Kasi piniprepared po tayo ng Panginoon eh. Yung pong mga magtatagumpay sa dulo, na matibay pa rin may Diyos na kinikilala, may Diyos na hinihintay. Yan po yan po magiging mga the best warrior. Makakasama po yan ng Panginoon sa paghahari niya ng 1,000 years. Tapos bibiyayaan pa po tayo ng Panginoon ng eternal life. Kahit sino po sa atin, wala pong nakakasigurado na tayo'y ligtas na hanggang sa dumating po yung araw ng Judgment Day na lahat tayo nasa harapan na po ng judgment ng ating Panginoong Hesus. Kasi siya po ang magbibigay ng hustisya eh. Ay, ito pong hustisya dito sa lupa, invalid po to eh. Invalid po to kasi talagang ito pong lupang ito eh, kumbaga sa testing ground lang po ito. Testing ground lang po ito talaga ng Panginoon natin. Kaya kailangan po magtumibay po talaga tayo. Be steadfast in our faith, guys. Kasi yan pong faith na yan po talagang gusto ng Panginoon panghawakan natin. Kasi magtitiwala po dapat talaga tayo sa Kanya. Kasi wala pong ibang magliligtas sa atin kundi ang Creator natin. Ang dadating po ang pinaka-climax ng tribulation, marami po talagang mabubulag sa gagawin ng kalaban ng Panginoon. Yun nga pong masama. Kasi magkukunwari po siyang Diyos. Magkukunwari po siyang mabait. Kasi nga po, deceiver. Mapangling lang, mangliling lang. Kasi dalawa po kasi talaga yung ginagamit ng masama na yan. Yung pong materialism at saka po yung deception. Kaya po tayo inihahanda ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang po, magpakatibay na po tayo. Magkumahog po tayo talagang ipakita natin sa Panginoon na talagang nandun tayo sa pinangahawakan natin yung pangako niya, yung salita niya. Kasi makapangyarihan po yun guys eh, makapangyarihan po yun. Yun po talaga ang weapon. Kasi kapag ka po nakita ng masama, na talagang tayo kumakapit sa ating Panginoon, dinidisregard natin ang bawat tukso niya, ang bawat bulong niya sa atin. Hindi na po tayo kukulitin, hindi yan po lalapit sa atin. Kasi nga po alam niya na tayo'y tao ng Diyos. Kasi dalawa po kasi yan eh. Yung iba po tao nung masama. Sumunod na po sila sa likuran nung masama. Nagpabuyo na po sila. Kinalimutan na po nila na may darating pambuhay. Kasi nag-aakay po talaga tong masama nang maisasama niya sa eternal damnation, sa eternal punishment. Kasi yun po wala pong katapusan yun. Hindi po, sabi nga po sa Holy Scripture hindi mamamatay ang apoy doon. Walang katapusan. Yung pong nasa loob nito, yung Holy Spirit po natin, yung po yung kapangyarihan natin. Kapag ka po tayo nagpakalubog sa kasamaan, hindi tayo tumaliwas ng daan, yung pong Holy Spirit na yun, aalis po yun, iiwanan tayo. Ganun po kasi ang pagkakaintindi ko sa tagubilin ng ating Panginoon na nakasulat mismo sa love letter niya sa Holy Scripture. Sundan niyo pa po guys. To God be the glory po. God bless us all po. Thank you po for watching. Sana po umpisahan niyo po mula part 1 hanggang final part. Si God na po ang bahala sa atin guys. Maraming salamat po. Amen po. God bless us all po. And ingat po tayo. Patatagin pa po natin ang faith natin araw-araw sa ating Creator. Amen.